from home sa government offices at alternative learning sa mga paaralan muna ang ipinatutupad ngayong araw sa Metro Manila at ilang probinsya sa Luzon dahil sa patuloy na epekto ng habagat. Ipinatutupad ngayong araw, August 10, ang work from home sa government offices sa NCR at 15 probinsya sa Luzon, alinsunod sa Memorandum Circular No. 123 ng Malacanang. Kabilang ang Ilocos Sur, La Union, Zambales, Bataan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental at Oriental Mindoro, Benguet, Pangasinan, Abra, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Sa public at private schools sa mga lugar na ito, alternative learning mode naman ang ipinatutupad sa lahat ng antas. Hindi kasama sa work from home ang mga ahensya na naghahatid ng basic health, disaster response at iba pang vital services. Samantala, nasa diskresyon ng private companies kung magpapatupad ng work suspension o alternative work arrangement. Naka-heightened alert ang mga ahensya ng gobyerno sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, inatasan ni Pangulong Marcos ang Department of Health na maging maagap sa mga sakit na posibleng idulot ng walang tigil na pag-ulan. May situational briefing din kaugnay ng habagat na sinimulan kaninang alas 9 ng umaga. Inanunsyo ni Senate President Sherwin Gatchalian na kanselado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw dahil sa sama ng panahon. Tututok sana ngayong Lunes ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng testimonya ng Commission on Audit o COA tungkol sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Pero dahil sa walang humpay na ulan, ipinagpaliban muna ito at bukas na lang ipagpapatuloy sakaling maging maganda na ang panahon sa Metro Manila. Maging ang plenary session, sinuspindi muna ni SP Gatchalian. Maaari naman mag-work from home ngayong araw ang mga empleyado ng Senado. Bukas na lamang ipagpapatuloy ni COA Supervising State Auditor Sailin May del Campo ang kanyang testimonya. Siya ang maglalahad ng mga natitirang audit findings na hindi pa natatalakay sa naunang pagtestigo ni Attorney Roderick Huamil. Susundan ito ng iba pa mga testigo sa labas ng COA na magbibigay umano ng detalye sa mismong paglalabas at paggamit ng pondo. Kabilang dito, sina dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda na pinatawag ng impeachment court matapos bigyan ng sabina ng House Prosecution. Tinukoy ni Bicol Saro Party List Representative at House Prosecutor Terry Ridon ang dalawang dating opisyal bilang mga hostile witnesses dahil kapwa sila nagsilbi sa mga tanggapang pinamunuan ni VP Duterte. Hindi mo natin pwedeng sabihin na hindi special disbursement officer lang yung pwede hong itali dito po sa maling paggamit ng confidential funds. Sa dulot-dulo, yung pong paggamit ng pondo, kailangan po ng pera eh. Kailangan po ng pirma nung pong head of agency. Ayon naman kay House Prosecutor Representative Isabel Zamora, kabilang sa mga dokumentong inaasahang matutukoy at maipapakita ang ilang acknowledgement receipt, gayon din ang mga notice of suspension at notice of disallowance. Layunin umano nitong mabuo ang kabuang larawan kung paano ginamit ang confidential funds. Pag-uugnayin ang mga dokumento at testimonyang naiharap na ng mga naunang testigo kaugnay ng paggamit ng naturang pondo. Nauna nang ipinakita sa impeachment court ang mga bank record na nag-uugnay kina Acosta at Fajarda sa mga tseke para sa confidential funds. Sa testimonya ng mga land bank officials, sinabi nilang sina Acosta at Fajarda ang mga pay ng naturang tseke na kalaunay iwinidro daw bilang cash. Sa kabuuan, nasa 612.5 million na confidential funds ang pinag-uusapan sa impeachment trial. May mahalagang development sa LRT-1 Cavite Extension Project. Nagkasundo na ang gobyerno at Villar Group sa donation ng lupang kailangan para sa pagpapatuloy ng proyekto. Inaasahang may sasapinal ngayong buwan ang mga kasunduan, habang target naman ng construction sa susunod na taon. Ayon sa Department of Transportation, nagkasundo ang Villar Group at ang gobyerno sa mga kondisyong kailangan
para maisakatuparan ng donation ng 2 mortgage parcels na kailangan para sa LRT-1 Las Piñas Station. Kabilang sa mga napagkasundo ang terms ang unconditional permit to enter, waiver of subrogation at pagkansela ng mortgage sa loob ng 6 na buwan. Inaasahang may sapinal ngayong buwan ng mga formal agreements. Ito naman ang magbubukas ng daan para sa construction na nasabing bahagi ng proyekto sa susunod na taon. Nalugod si Transportation Secretary Giovanni Lopez sa development na aniya pangunahing makikinabang ang mga commuters. Nagpasalamat din si Lopez sa Villar Group of Companies para sa cooperation nito sa pagpapabilis ng proseso. Samantala, nagpasalamat rin ng Light Rail Manila Corporation sa urgency ng gobyerno at Villar Group para magbigay ginhawa sa mga commuter. See that there's this urgency from the government to provide relief for our passengers. And on the part of the Villars, I think there's a good sign of that they're talking to the grantors in good faith. So with this milestone, I think a major hurdle has been finished. Sa next phase ng LRT-1 Cavite Extension Project, itatayo naman ang mga istasyon sa Las Piñas, Zapote at Bacoor, Cavite. Susunod sa mga balita sa probinsya, buhawi na nalasa sa Haro at Mandurriao, Iloilo. Mga residente ng Rizal Occidental, Mindoro, gumamit na ng tramline para makatawid sa rumaragasang ilog. At sawa, natagpuan sa isang ukay-ukay sa Dumaguete City. Yan sa pagbabalik ng Mabilis Lang To.